pag-ibig, at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga inibig na mga kapatid, ang tubig at pagkain ng isang kaluluwa ay ang salita ng dakilang Panginoon. Ito ang bagay na kung ito ay inyong tatanggapin sa inyong mga pagkatao, kailanman na hindi na nga kayo mauuhaw pa, kailanman na hindi na nga kayo mga gugutom pa, na ang bawat salita ng Diyos ang siyang pumapawi ng inyong uhaw, at ang bawat karunungan at biyaya ng dakilang Panginoon ang siyang gabay ng bawat kaluluwa upang sa kanyang paglalakbay ay tamuhin niya nga ang tunay na kapayapaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay ng tao dito sa lupa ay tulad lamang sa maikling pisi, na ito ay napuputol, ito ay nawawaglit at tinatangay, tulad sa isang alabok kung napuputol na nga ang lahat ng bagay na ito. Ngunit, kung ito'y pinakakain ng isang tao ang kanyang katawang laman, nararamdaman ng kanyang sarili ang gutom, nararamdaman ng kanyang sarili ang uhaw. Ano pat ang espiritu'y gayon din naman, mga inibig na mga kapatid, na siyang nangauuhaw sa salita ng dakilang Panginoon, na siyang naghahanap ng pagkain ng kanyang kaluluwa. Nararamdaman nga ba ninyo ito, mga inibig na mga kapatid? Ang pangangailangan ng inyong mga espiritu na patuloy na winawaglit at patuloy na kinakalimutan ng tao sapagkat tunay higit niyang pinahahalagahan at nararamdaman ang pangangailangan ng kanyang katawang laman. Mga iniibig na mga kapatid, hayaan nga ninyo ang Diyos na sa inyo ay magpakilala na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, ngunit ang tao ay nabubuhay sa salita ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, pahalagahan nga ninyo ang bawat salita na sa inyo ay pinagkakaloob ng kaitaasan upang hindi masayang, upang magkaroon sa inyo ng bunga, upang magkaroon sa inyo ng lakas, upang ang bawat salita at ang karunungan ng dakilang Panginoon ay maitatanim sa isang matabang lupa sapagkat tinanggap nga ninyo ng buo sa inyong mga pagkatao at hindi kayo naghanap ng iba at hindi nga kayo nagnasa ng iba sapagkat ang tunay na pagnanasa ng isang espiritu ay siya'y makabalik sa pana ng dakilang Panginoon na malinis at banal. Ito ang nasa ng isang espiritu, mga iniibig na mga kapatid. Kung nararamdaman nga ninyo ang sakit ng isang katawang laman, gayon din naman ng isang espiritu ay nagkakaroon ng sakit sa kanyang sarili. Ano nga ba ito, mga inibig na mga kapatid? Ang isang karamdaman ng isang espiritu kung paano hindi niya maisagawa ang kalooban ng dakilang Panginoon. Kung paano siya'y hindi nakakapag-aral sa paaralan ng dakilang Panginoon. Kung ang kasanayan ng kanyang sarili tulad sa isang bata, kailanman na hindi na nga ito lumaki. Mga inibig na mga kapatid, nakikita niyo ba ang isang larawan ng isang musmus? Sapagkat ganito ay sinasalarawan ng inyong mga espiritu.
tulad sa isang musmus, sapagkat ang pagkain niya at ang kanyang tubig ay hindi nga patuloy na dumadaloy sa kanya. Ang kanyang pangangailangan ay hindi nagaganap sa kanyang sarili at ito ay hindi na nga lumaki. Mga inibig na mga kapatid, ang isang bahagi ng inyong tungkulin ay hindi nga lamang pangalagaan ng inyong mga sariling katawang laman, kundi tungkulin din ng isang tao na pangalagaan at bigyan ng lakas ang isang espiritu upang magawa niya ang kalooban ng dakilang Panginoon, upang may salaysay niya siya ay magkaroon ng tinig at hindi nakatikom ang kanyang bibig. Siya ay lumakad ng may kalakasan upang may sagawa niya ang kalooban ng dakilang Panginoon. Siya ay magkaroon ng kabuuan sapagkat hinihingi ng Diyos ang kabuuan ng inyong mga espiritu, hindi ang maliit na bahagi ng inyong mga pagkatao. Kung kayo nga ba ay maghahandog sa harapan ng dakilang Panginoon, ay ano nga ba ang ihahandog ng lahat at bawat isa? Tatawagin nga ba itong malinis? Tatawagin nga ba itong banal? Tatawagin nga ba itong tunay na maamo tulad ng isang sanggol? Mga inibig na mga kapatid, lahat ay nagsisimula sa kaamuan ng isang tao na ang pagpapahinuhod at lalo't higit ang inyong mga sariling iniyuyuko sa harapan ng dakilang Panginoon upang maglingkod, upang sumunod sa kanyang mga utos. Bakit nga ba ninyo pinatitigas ang inyong mga puso, mga inibig na mga kapatid? Bakit patuloy ngang inaalala ng tao ang pangangailangan ng kanyang katawang laman? Sapagkat katotohanan nga na ang lahat ay napuputol, lahat ay nagtatapos. Ngunit ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa kanyang mga anak mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ito ay ibinuhos at ipinagkaloob sa tao. Isinulat sa banal na kasulatan, mga inibig na mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat ng tao, sapagkat ang tao rin naman ay hindi niya maipagkaloob ng buo ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Lahat ay binibigyan ng pagkakataon, mga inibig na mga kapatid, upang patunayan ng kanyang sarili na tunay na mangingibig ng dakilang Panginoon. Tunay, natuto na nga kayong umibig sa inyong kapwa. Natutunan na nga ba ninyong ibigin ang inyong mga sarili? Ang kabuuan ng inyong mga sarili, sapagkat katotohanan na ang isang tao ay mayroong espiritu at isang katawang laman. Hindi lamang isang bahagi ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi ang isang bahagi ng inyong mga sarili na patuloy na nahihimlay at natutulog. Hindi nga ibig sabihin na ito'y nahihimlay, mga inibig na mga kapatid, ay hindi na nga ito nagkakaroon ng pangangailangan. Mga inibig na mga kapatid, nawa sa pagganap nga ng inyong mga tungkulin, ay unti-unti na nga ninyong magising ang inyong mga sarili. Ako, sapagkat ito ang bahagi na siyang nakaugnay sa harapan ng dakilang Panginoon, at ang Diyos ay nagbibigay at patuloy na nagpapatotoo ayon sa Espiritu. Wala nang ang hihilingin pa ang tao, sapagkat ipinagkaloob na ang bawat pangangailangan, sukat ang panahon at ang pagkakataon upang inyong matuklasan ang dakilang Panginoon.
inyong matuklasan ang inyong mga espiritu, inyong masino. Ano nga ba ang inyong kaugnayan sa isang Ama? Ito ang aking bahagi sa lahat at bawat isa. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig. Ang sa bawat isa'y inihahandog mula ngayon at magpakailanpaman. Tulad nga kayo sa isang bulaklak na sa bawat isa sa inyo ay tunay na pinagbubunga ng dakilang Panginoon, na ang pagparito ng kaitaasan ay tunay nga makita ang bawat isa sa inyo bilang kanyang kabahagi, bilang isang manggagawa, bilang isang kanyang mga anak sa kanyang ubasan. Na ang aking mga iniibig na mga kapatid ay tunay ngang maging isang mabuting anak, na sa inyong pagparito, narito kayong sinusunod ang kanyang salita. Narito kayong sinusunod ang kanyang utos, na sa bawat isa sa inyo, tunay nyo ang ibigin ng dakilang Panginoon, ng una at higit sa lahat. Na sa mga bagay na sa inyo ay tinalaga sa sanglibutan nito, narito ninyong nakikita ang inyong layunin sa inyong mga sarili, na bagamat ang inyong katawang lamang yan ay tunay ngang nagbibigay ng pag-aaral. Narito ang inyong mga sarili, inihahandog ninyo ang bahagi ng para sa Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, sino mang sa inyo'y nanumpa sa kanyang harapan, ay tunay ngang bibigyan ng pagkakataon. Sino man sa kanya ay patuloy na umaasa at humihingi ng kanyang kahabagan, tunay ngang babubuksan ng kanyang pintuan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, tagus-tagusan, lagusan sa bawat bahagi ng inyong mga buhay. Hindi lamang sa bahagi ng salaman, bagkus ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay nananalantay sa inyong mga pagkatao, sa inyong mga sarili, sapagkat ito ang sa inyo ipinangako aking mga iniibig na mga kapatid, makakita kayo ng kanyang salita. Mga iniibig na mga kapatid, kanino nyo nga nakikitaan ang inyong mga sarili na sa inyong pagparito? Nakikita ba ninyong kayo ay tunay na gumagawa? Na sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, pinapayapa ba ng bawat isa sa inyo ang inyong mga sarili? Niwawaksi ba ng aking mga iniibig na mga kapatid ang bawat mga alikabok na sa inyong bitbit, bagkus sa paturuan ng dakilang Panginoon, sa tahanan ng dakilang Panginoon, ibinibigay at binubuksan ng bawat isa sa inyo ang inyong mga pagkatao upang ang bawat sisidlan na sa inyo ay tunay ngang magkaroon ng isang bahagi ng para sa Panginoon. Ito ba ang inyong nagiging isang layunin sa bawat bahagi ng inyong mga buhay? Ito ba ang inyong nakikita na sa bawat salita ay magkaroon ng bawat isa ng maliit na bahagi, na ang bawat salita ay maging isang munting bunga, na kung kayo ay tunay na tatawagin ng dakilang Panginoon, narito kayong tanggang marap, narito kayong handang maglingkod, narito kayong handang sumunod sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga salita, sapagkat ito ang kaligayahan ng bawat isa sa inyo, na sa inyo patuloy na pinaalala, na sa inyo ay tunay na ibinibigay at binibigyan ng pagkakataon sa bawat pagkakaalala na yan aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat bawat isa sa inyo ay nangatuto, bawat isa rin ay nagkakaroon ng isang katapatan sa kanyang sarili. Kanino nga kayo magsisipaglingkod? Kanino nyo nga bibigyan ng bahagi ng para sa Panginoon, sapagkat bawat araw, bawat bahagi ng inyong mga buhay, narito ang Panginoon, ipinangako ang kanyang mga gawa. Tinatanggap ba ng aking mga iniibig na mga kapatid na kayo
ay tunay na kanyang mga salita. Kayo ang tunay na patotoo ng dakilang Panginoon. Nasa inyo'y tunay ngang ibinigay ang kanyang salita, ang kanyang espiritu, na ang bawat maliit na mustasa, nasa inyo'y tunay na daladala. Tunay nga ninyong binibigyan ng pagkakataon ng inyong mga sarili. Ang bawat salita ay magkaroon ng isang matibay na pananampalataya sa aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat narito ang kapahingahan, narito sa inyong mga pagkatao, ang mga bagay na makapagbibigay sa bawat isa sa inyo ng kagalingan sa inyong mga sakit. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, bawat salita ay nakapaghagaling, bawat salita ay nakapaghihinahon, bawat salita ay tunay nga nakakabahagi sa inyong mga pagkatao. Kung inyo lamang itong makikita sa bahagi ng inyong mga espiritu, bawat isa sa inyo ay matatanggap ang bawat bahagi ng buhay na ito. Sapagkat patuloy ang buhay, patuloy nang naghahanap ang tao ng bahagi ng para sa Panginoon. Ngunit ang bawat isa sa inyo ay patuloy pa rin nagiging isang bulag sa mga katwiran na isang sanglibutan, sapagkat ito ay inyong nararamdaman. Ngunit sa inyong mga sarili, sa patuloy ng inyong mga buhay, naaalala ba ninyo ang bahagi ng para sa Panginoon? Naaalala ba ninyo kung gaano ang dakilang Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang sarili, ipinagkaloob niya ang kanyang sarili upang ang tao ay tuloy ng matuto, upang sa bawat inyong mga pagparito, inyong ang makita kung gaano ang kahabagan ng dakilang Panginoon ibinibigay sa bawat isa, at higit na lalong pagkakatiwala na kayo'y matuto sa kanyang harapan. Aking mga inibig na mga kapatid, sino man sa kanya'y nakakita, sino man sa bawat isa sa inyong nagnanais, narito ang bawat pag-aaral, narito ang bawat talakayin sa buhay na ito, nasa inyo'y pinagkakatiwala. Maging isang mabuti kayong mga anak, maging isang mabuti kayong mag-aral, na ninyong lalayunin sa inyong mga pagkatao ay ang tunay na makaahon sa sanglibutan nito, bagko sa bawat isa sa inyo ay makatagpo ng bawat bahagi ng dakilang Panginoon. Ito nawa ang inyong masilayan sa bawat pananatili ninyo sa sanglibutan ito. At harinawa sa bahagi ng buhay, inyong ang makita kung gaano ang pag-ibig ng dakilang Panginoon inilahad at ipinagpapatuloy hanggang sa mga sandaling ito ng inyong mga buhay. Mula noon hanggang ngayon, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay nga kayong makabahagi at higit na lalo, tunay niyong ang makita ang pag-aaral sa kanyang harapan. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y tunay na ibinibigay mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang tao nga ba ay may kalayaan habang siya ay narito sa kapatagang lupa? Oo, aking mga minamahal. Sapagkat kung paano ang kanyang mata ay may kalayaan kung saan nais niya tumingin, ay naroon nga ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Ganon din kung paano ang kanyang tainga ay nakaririnig ng maraming bagay, naroon ang kalayaan. Kung paano nga bang sa kanyang pakikinig ay pipiliin niya kung ano ang makabubuti
sa kanyang sarili at ganun din kung ano ang makasasama at kung paano ang kanyang narinig ay aariin niya na isang pag-aaral at isang pagtupad ng kanyang tungkulin kung ito ay makabubuti sa kanyang kapwa o hindi at mananatili na lamang ito sa kanyang pandinig. Ganon din ang kanyang mga labi. Naroon ang kalayaan, di ba ga aking mga minamahal na mga kapatid? Maaari kayong magsalita ng mabuti at maganda. Maaari rin kayong magsalita ng masama. Maaari kayong mamintas. Maaari kayong sumumpa. Maaari din na magsalita kayo ng isang bagay na makapagpapagaan ng damdamin ng inyong kapwa. Di bagat lahat ng kalayaan ay binigay sa inyo. Ganon din sa pamimili ng iyong kalagayan sa buhay. Nariyan ang kalayaan kung kayo ay mag-iisa. Nariyan din kung kayo ay maghahanap ng kabiyak ng inyong mga puso. Nariyan lahat ang kalayaan. Ngunit mayroon pa ring itinakda ang Diyos. Kung kaya nga ito ay hindi maililihis ng tao. Kung paano ang itinakda na iyan ay tatanggapin ng aking mga minamahal na mga kapatid sapagkat ito ay isang paraan kung paano mahuhugasan ang lahat ng mga pagkakamali na ginawa sa nakaraan at maaari ring magawa sa kasalukuyan. Nariyan ang katarungan ng Diyos. At sa inyong mga kalagayan, ito baga ay inyong pinili. O aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat bago pa man kayo isilang sa kapatagang lupang ito, kayo ay sumumpa at pinili niyo ang mga kalagayan na yan upang sa ganon, mas makapagbayad kayo ng inyong mga pagkakamali at pagkakasalang nagawa at masigit na makatupad kayo ng inyong mga dakilang tungkulin. Kung paano nga sa inyong kalagayan ay naroon at lagi kayong nananalangin sapagkat kayo ay may kakulangan. Ang tao sa kanyang kalagayan kung naroon ang yaman at kasiyahan, siya baga ay nananalangin. Siya ba ay tumatawag sa Diyos? Diyos ko, ako ay inyong tulungan. Naroon ba bago siya matulog? Ay nananalangin o natutulog na lamang sapagkat naroon ang kapaguran? At kung naroon ang kasiyahan sa kanyang puso, namumutawi ba ang pagpapasalamat? Di bagat marami ang nakalilimot. Kung kaya nga kung ano man ang kalagayan ng aking mga minamahal na mga kapatid, bagamat nariyan ang kalayaan upang baguhin ang lahat, ang nakatakda ng Diyos ay isang paraan ng paglilinis, isang paraan ng isang karunungan na tunay nga na hinahanap ng tao sa kapatagang lupang ito. At kung imumulat lamang niya ang kanyang mga mata, ang kanyang pandinig, ay tunay nga na matatagpuan niya ang isang pag-aaral na makalangit na hindi nga ipinagkait sa lahat at bawat isa sapagkat ang ganitong mga lunduyan ay katulad ng isang bukas palad na lagi nang ang lahat ay tinatanggap upang makapag-aral, upang ang karunungan ng Diyos ay inyong mapagsalu-saluhan. Ang Diyos kailanman ay hindi nagdamot sapagkat anuman ang kalagayan ng tao, anuman ang kanyang antas, naroon at ibinababa niya ang karunungan, ang mga karanasan, di bagat walang tao na hindi nagkakasakit. Sino ang taong hindi nagkakaroon ng ubo? Sino ang taong hindi nagkakaroon ng sipon? Lahat ay nakararanas. Ganon din kung paano nagugutom ang mga tiyan na iyan at naghahanap ng pagkain. Di bagat maging mayaman o mahirap sa kalagayang panglupa ay nakadarama.
Sino ang nasisiyahan? Di ba't ang lahat? Sino ang nalulungkot? Nakadarama ng mga bagay na yan, di bagat ang lahat? Sapagkat wala sa kapatagang lupang ito ang mananatili sa tao, lahat ay mawawala at matatanggal. Kung kaya nga, habang nariyan, ang lakas na ipinagkaloob sa aking mga minamahal na mga kapatid, nawa ito ay gamitin ninyo nang naayon sa paglilingkod sa iisang Diyos at ganun din kung paano ang kabutihan sa inyong mga puso ay manatili at ang isang pag-asa na sa inyong mga kalagayan ay tunay nga na ito ay karapat-dapat sapagkat ang Diyos ay tunay na dilinisin ang lahat at bawat isa upang ito ay maging karapat-dapat sa kanyang harapan sapagkat sa bahay ng Panginoon ay walang bahid dungis at walang aapak na naroon pa ang dumi sa kanyang pangyapak kung hindi ito ay wagas at malinis. At kayo nga, aking mga minamahal na mga kapatid, ay pinipili ng Diyos upang maging wagas at malinis. Kung kaya nga sa inyong pang-araw-araw na gawain, bagamat nariyan ang kalayaan, maging maingat nawa ang aking mga minamahal na mga kapatid sa bawat pagtingin, sa bawat pagdinig, at higit sa lahat, sa bawat salita na mamumutawi sa inyong mga labi, sapagkat anuman ang mamutawi diyan, yan ay babalik sa inyo, yan ay madarama ninyo. Kung kaya nga maging handa ang lahat at bawat isa ng bawat turo na ibinababa sa inyo ay maisabuhay nyo at hindi lamang mananatili sa inyong mga isipan kung hindi makikita ang tunay na paggawa sa lahat at bawat isa upang sa gayon ang hinahangad ng inyong mga espiritu kung dumating ang takdang panahon na pag-iiwan na ng katawang lamang iyan. Tunay nga na handa ang lahat at bawat isa sapagkat bitbit-bitbit niya ang maraming karunungan at kabutihan na kanyang ginawa at natanggap sa kapatagang lupang ito ng mga hugis. Nawa ang aking mga minamahal na mga kapatid ay hindi magkaroon ng kapaguran, kundi lagi ng kasiglahan sa bawat sandali ng inyong pakikipag-aral. Nawa ang bawat tinik na inyong maapakan ay lalong magpatatag sa inyo at inyong bunutin. At nang sa ganon, kayo nga ay magpatuloy sa ninanais ng inyong mga espiritu. Hanggang dito ako. At muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan Paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng Panginoon, ano nga ba ang nilalayo ng isang buhay? Bakit nga ba ang isang espiritu na yan ay binihisan ng isang laman? Ano ang kabuluhan ng pakikiisa nyo sa sanglibutan? Kung ang layunin pala ng Panginoon ay gisingin ang kamalayan ng isang espiritu na meron kayo. Gano'n nga ba kahalaga ang lahat na natagpuan ng tao sa sanglibutan upang ang kamalayan ng isang espiritu na yan ay magising? Upang ang katotohanan na patuloy na itinuturo ay mabaon sa isang pagkatao. May tanim, tulad ng isang binhi, na pagkadakay aasahan mong mabuhay, at kung magiging puno, magbibigay ng bunga na pakikinabangan, hindi lamang ng isang ako, kundi ganun din ng kanyang kapwa. Ngunit paano ito magiging gayon, aking mga iniibig?
Ano ang kinakailangan taglayin ng isang ako na yan upang ang isang binhi o ang isang salita na nagmumula sa Diyos ay mabuhay sa inyong mga pagkatao? Sapagkat bawat isa naman ay tulad sa isang lupain. Bawat isa ay may katangian na mabuti at mainam, sapagkat lahat ay nagkakaroon ng bahagi ng paggalaw at ang bawat paggalaw na yan ay nakikibahagi sa kanyang kapwa. Ano pat ang buhay ay tinatawag niyong patuloy. Tatawagin ba yung mali? Tatawagin ba yung masama? Matatawag ba yung puro kabutihan? Tatawagin ba yung pagpapala? Sa paaralan ng Espiritismo, ang layunin ay magkaroon ng isang kaalaman ng isang espiritu na yan upang hindi siya manatiling mangmang. Ano ang kamangmangan ayon sa espiritu, aking mga iniibig? Ang kawalan nito ng pagkakilala sa layunin ng Diyos. Ito ang kamangmangan ng isang espiritu. At ang buhay nagpapakilala sa inyo ng maraming layunin, sapagkat narito pagmulat pa lamang ng inyong mga mata sa paggising nyo sa umaga, nandun na naglalaro ang inyong mga kaisipan sa mga bagay na dapat nyong gagawin upang ang buong maghapon na yan ay mapuno at maging kaayusan. Pero kayo, aking mga iniibig, gumigising ba kayo sa umaga at naalala nyo ang tungkulin ng inyong espiritu? Bahagi ba sa paggising ninyo sa umaga? Tinatanong nyo ang inyong sarili, anong gagawin ng aking espiritu? Marahil ay hindi. Sapagkat hindi naman yung nakita ang inyong espiritu, ni hindi nyo siya nakikilala at naunawaan kung ano ang kanyang layunin. Mas naunawaan ng tao ang layunin niya ayon sa laman at dito siya nagbibigay ng panahon. Kaya nga bawat kasaysayang sinasaysay ay ayon sa laman. Sino ang may kasaysayan ayon sa espiritu? Na dapat din marinig ng bawat tainga bilang patotoo, kayo ay may espiritu at ang espiritu na yan ay may tungkulin sa Diyos. Kaya nga, sa paralan kung saan kayo nakalagay, patuloy din ng Diyos ibinubuhos ang kanyang salita. Hindi dahil ang bawat isa hindi nakakaunawa. Hindi dahil ang bawat isa ay mangmang. Ngunit bawat isa ay hinihikayat gumawa ayon sa Espiritu. Upang mula sa kanyang paggawa ayon sa Espiritu, mayroong maukit sa alaala ng kanyang pagkatao. Sa bahagi naman ng Espiritu. Bakit ito mahalaga, aking mga iniibig? Sapagkat ang nagbabalik sa Diyos ay ang inyong Espiritu. Hindi ang inyong mga laman. Sapagkat ang nagsusulit ay ang isang espiritu, hindi rin ang isang laman. Ano ngayon ang magiging kabuluhan ng isang buhay na yan? Ito ba yung ipagsusulit nyo sa harapan ng Diyos? Hindi rin aking mga iniibig. Kasi kung hindi siya para sa espiritu at hindi rin siya para sa Diyos. Ngunit kung nakalaan siya lagi sa sanglibutan tunay, ang sanglibutan lagi kayo makikipagniig. Siya ang kukuha ng bawat gatnikalaw. Siya rin ang magbibigay ng kadahilanan ng bawat kaligayahan at bawat kahirapan. Pero kailanman hindi ang Diyos. Sapagkat wala namang paggalaw na ayon sa Espiritu upang ang Diyos sa inyo ay humatol, upang ang Diyos sa inyo ay magbigay ng pagbibiyaya. Kaya nga sa buhay na ito, ano ang dinaranas ng bawat isa? Ito ba'y bunga ng kahatulan ng Diyos? Hindi, aking mga iniibig. Sapagkat ang lahat na may ginawa ayon sa laman, sino ang hahatol sa inyo? Hindi rin bang sanglibutan? Kaya nga, hinahanap nyo ba ang Diyos, aking mga iniibig? Gusto nyo bang makilala ang Panginoon? Sapat na nga bang nasasabi nyo sa inyong mga puso, Diyos ko, napapatunayan nyo na nakilala nyo ang Diyos? Sapat na nga bang tuwing kayo ay nagtitiis at dumadaing, binabanggit nyo ang pangalan ng Diyos? Mangangahulugan din ba, kilala nyo na ang Diyos? Hindi nyo makikilala ang Diyos, aking mga iniibig, malibang buhayin ninyo ang kamalayan ng inyong mga espiritu. Sapagkat ang Diyos ang lumikha ng bawat espiritu na yan.
Gaano kadalaking karunungan ang daladala ng isang espiritu na yan, ngunit nananatili siyang bilanggo ng isang laman. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maibigay mula sa kanyang sarili ang isang uri ng kalayaan sapagkat wala namang pagkatao na nagnasa. Nabungkalin ang karunungan ng isang espiritu. Ngunit lahat ay nagkukumahog. Paggising pa lang niya sa umaga, kung anong gagawin niya ayon sa laman. Nakita niyo ba, aking mga iniibig? Hindi niyo pinapansin ang isang espiritu na yan, pero bawat isa'y nakikinabang sapagkat mula sa isang espiritu na yan, kayo ay buhay. Iniisip niyo ba kung ang espiritu na yan ay magputo ng kanyang kaugnayan sa laman, tatawagin na kayong patay. Dito na magsisimula ang paglalakbay. Nawala na sa laman. Dito na rin magsisimula ang paghahanap ng isang kaluluwa kung saan siya dapat pumunta. Saan siya tutungo? Saan ang padaan patungo sa Diyos? Kaya nga, bagamat kayo, ang bawat isa sa inyo nakikiisa sa pangalan ng Panginoon, huwag sana itong manatiling pakikiisa lamang. Kundi magkaroon kayo sa inyong puso, aking mga iniibig, ng pagtugtong, ng pakikipag-aral, na buksan ang kamalayan ng sarili niyong espiritu. Sapagkat kung ang lahat ng bagay mauwi lamang sa laman, ano ang magiging baon ng isang espiritu na yan o ng isang kaluluwa na yan? Sa harapan ng Diyos, makakarating mga ang bawat isa. Kung ang bahagi ng kanyang espiritu, bawat inaangkin niyang karunungan ay pangsanglibutan, ihahain mo ba yan sa dambana ng Panginoon? Ito bang bagong hain? Na ang hinanasang hain ng Panginoon, isang malinis na pagkatao. Na ano ang daladala ang larawan ng isang Diyos? Sapagkat ito ang larawan na binuo sa bawat isa ayon sa pagkakalika. Maibabalik niyo ba ang iyong sarili, aking mga iniibig, sa harapan ng Diyos? Malinis at walang kapintasan, ngunit punong-puno ng kabanalan, sapagkat ito ang layunin, na maalis ang isang espiritu na yan sa tinatawag niyang kamangmangan sa katwiran, upang ang kabanalan ay kanyang maibihis. At anong uri ng kabanalan ito, aking mga isang uri ng karunungan taglay-taglay ng isang ako. Hindi ayon sa sanglibutan, ni hindi buhat sa sanglibutan, ngunit buhat din sa Panginoon, sapagkat sa kanyang pinagmulan. Mga iniibig ng mga kapatid, huwag niyong kalimutan ang layunin ng isang espiritu na siya'y dapat makabalik sa kanyang Panginoon. At nasaan ang Panginoon? Lagi niyong sinasabi, nandun siya sa kaitaasan. Alam niyo ba ang daan? Ito ang hamon sa bawat isa. Sapagkat lahat ng daan ng sanglibutan ay nalalaman ninyo. Ngunit ang daan ng isang espiritu, nalalaman ba ninyo? Mga iniibig ng mga kapatid, mahalaga ang panahon sa bawat tao. Lalo na sa bawat mag-aaral na kumikilala ng buhay na yan. Tama ang narinig nyo. Maiksi ang buhay. Kahit nga umabot pa kayo na tinatawag yung 100, maiksi pa rin ito. Sapagkat sa haba ng taon na yan, gaano kalaki ang para sa inyong espiritu. Ito ang magpapakilala ng inyong pananagumpay. Mga iniibig na mga kapatid, panghinayangan nyo ang bawat araw na hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon na ang inyong espiritu ay magkaroon ng kanyang paggawa. Sapagkat kung naunawaan nyo, ang gawa lamang ng isang espiritu ang maihahain sa Diyos. At saan kayo magsisimula ng paggawa na yan? Sa inyong mga sarili. Kilalanin nyo ang inyong mga sarili, aking mga iniibig, upang maunawaan ninyo kung anong sinasabi ayon sa espiritu. Sapagkat kung hindi nyo kikilalanin ang tunay nyong ako, lalong hindi nyo maunawa ng Diyos na inyong sinasamba. Sapagkat ang hinanasa ng Diyos, sambahin nyo siya ayon sa espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, harinawa ang aking pakikipagniig sa inyo ay maging makabuluhan sa bawat isa. Upang ang pag-aaral ng bawat mag-aaral sa pangalan ng Panginoon sa kanyang paralan
ay makapagpatuloy ng banay-banay, makapagpatuloy upang magbigay pagkakataon ng kaunlaran sa bawat ako, makapagpatuloy upang magising ang isang kamalayan sa tunay na diwa ng katotohanan na ang buhay pala na ito hindi lang inilaan para sa sanglibutan o para sa laman. Inilaan ito ng Diyos ayon sa Espiritu at para sa isang Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y naglingkod at nakisa sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.